Tinadtad man ang probinsya ng Bulacan ng matitinding bagyo at pagbaha kasama ng iba't ibang kontrobersyang bumalot sa lalawigan. Hindi ito naging hadlang upang tumindig para sa tama at higit sa lahat, patuloy na manalig at magtiwala sa Diyos. Napaliligiran ng mga ilog at dagat ang bayan ng Hagonoy. Kaya isa ito sa mga lubhang naaapektuhan ng mga malalalang pagbaha sa lalawigan ng Bulacan, sanhi ng high tide. Dahil dito, mayroong ilang lugar sa bayan na halos hindi na humuhupa sa baha, kasabay ng pagkalunod ng pamumuhay at buhay ng mga mamamayan. Ngunit sapat bang dahilan ang mga ito para masanay na lang ang mga tao sa paulit-ulit na pagtaas ng tubig at ipagpasawalang bahala na lang ang kanilang kalagayan? Sa ganitong sitwasyon, nasaan ang pag-asa? Dito sa Hagonoy, masarap ang buhay dati. Pero dahil sa inaabot natin dito, yung kasarapan ng buhay dati at kaginawahan, nakakaranas tayo ngayon ng sakripisyo, hindi lang konting sakripisyo, sakripisyong matindi. 5 years ago, hindi pa naman ito ganito kalala, pero nararamdaman na namin na parating yung tubig. Kasi every time na umuwi ako during weekend, nakakapag-park pa ako ng sasakyan dyan sa labas eh. During that time, hindi pa yan sementado, hindi pa yan ganyang kataas. Pero every umuwi ako, kung minsan, nag-stay pa ako dyan sa patio ng Santa Ana kasi hindi kami makadiretso dito pag mataas yung tubig. So that was 5 years ago. So every year, nararanasan na namin na tumataas yung tubig. Yung pinakabatang alaala ko ng high tide na pumasok sa bahay namin, 4'9". 4'9" yun, hindi pa ganito yung itsura. Yung loob ng bahay namin, 4'9" yun. Ibig sabihin nun, sa labas ng looban, ano na siya, hanggang tuhod. Pero ngayon, 2'6" or 2'3", may tubig na sa loob ng bahay. Katas, no? Kaya hindi nawawala ng water pump, no? Kailangan lagi nagpa-pump. Tapos yung CR namin, kailangan na namin siyang iakyat, no? Igawa ng second floor yung CR. Napatayin na yung CR doon sa first floor. Ipanik na siya ng second floor. Last month lang to. Kasi for the last 2 months na tiniis namin, talagang hinihintay namin mawala yung tubig para makapag-CR, makaligo, makagalaw ng maayos o kahit paano nang mapreskuhan sa sarili. Ang naapektuhan sa amin yung pang-araw-araw namin buhay. Una, yung aming bahay na matagal naming pinundar na may 30 taon dahil pareho kaming may trabaho dati na mag-asawa. Magandang bahay namin, meron kaming kusinaan, meron kaming lahat, may garden kami. Ngayon yung pinaka natitira na lang namin gawa ng nag-overflow na ang tubig. Yung pinaka-kwarto namin, ang pinaka-malungkot pa doon, yung natitira naming kwarto ay nilubog pa rin ng tubig dahil sobra parang ang tubig hinahabol talaga yung kung saan pa may mataas, hahabulin pa niya, gano'n nakataas. At ang lahat ng gamit namin ay nabulok na. Dahil yung bahay namin gawa ng tabla. Pero talagang gano'n pa rin, may struggle pa rin dahil hindi natatapos ang baha, hindi natatapos ang high tide. Minsan natutulog kami, magigising kami 1:00, 2:00. Gumagapang na lang yung tubig sa sahig namin. Hindi lang siya struggle on a daily basis ng high tide na naman. Kundi somehow ay struggle siya in a sense na paano ba? Ano ba yung gagawin natin? Ganito na lang ba tayo for the rest? Or minsan pag tinitingnan ko yung mga anak ko, sila walang pasok kasi high tide, no? Parang sa ibang lugar, kaya magkakaroon ng cancellation ng classes, it's either bagyong malakas or heat wave, pero sa atin may third factor, no? Ang third factor ay high tide naman. So ang daming disruption of classes pagdating doon sa mga bata na nakalulungkot, no? Tapos sa amin naman, sa mga kagaya namin na nagtatrabaho, kailangan namin gumising ng maaga or kaya maligo ng mas maaga para mag-prepare ng maayos. Tapos dahil hindi naman
kaya ng bota yung looban at yung bahay, kailangan namin magpalit ng mismong damit namin sa labas pa ng bahay, no? Sa parking lot kung saan nakaparada yung sasakyan, or makikikatok dun sa mga kapitbahay sa labas para makapagpantalon lang, makapaghugas, makapagbanlaw. Tapos nun, balik ka ulit, sasakay ka ulit ng tikling, iiwas ng high tide hanggang dun sa pinakamaluwag-luwag na at mataas-taas na lugar, sasakay ka, no? To make your day of it. Ang isa sa hindi ko maririmusang karanasan dahil sa pagbaha na yan is during the COVID time. Nung nag-COVID kasi, tinamaan ako tsaka yung mother ko ng COVID. And then unfortunately, ang mother ko hindi siya nakaligtas. Ang hindi ko malimutang eksena during that time was nung immediately kukunin na siya for cremation kasi hindi siya dapat iburol, di ba? Baha dyan sa labas, hindi pa sementalo. So dyan sa may gate, may tubig. Doon lang binaba yung body ng mother ko sa cadaver. Tapos bendisyonan lang namin. Yun ang hanggang ngayon nakatatak sa isip ko, hindi yun nawawala. Kasi hindi gusto ng nanay ko na makremate siya. At ang gusto talaga ng mother ko is maiburol siya ng marangal at maraming bulaklak. Yun yung request niya. Pero hindi nangyari. Huling sandali ng buhay niya, nakalapag siya sa may tubig na gate. Sa may baha. Doon lang siya nabendisyonan. At kinremate immediately. Nung bumaha, hindi namin ine-expect na ganoong katindi ang yung dating ng tubig. Nung lumaki na ang tubig, hindi na namin alam kung ano unahin namin na isalba. May sumisigaw na kapitbahay sa amin kasi ang nangyari, lumulubog yung mga saksakan ng kuryente. Electrician kasi asawa ko. Siyempre, inunan niyang i-disconnect yung mga saksakan. Kasi yung tubig, hindi na talaga mapigil. Last year, 2024, month of November, hindi ko lang matandaan kung bagyong Karina ito pero later part ito ng October, bumagyo ng ilang araw tapos bumaha, mataas yung tubig. On the second day nung pagbaha, napansin ng father ko nung gabi nung maliligo ako. Yung likod ng binti ko, maitim na maitim, tapos naglalagas yung balat, nagbubutlig-butlig na siya. Mga 28 days ako na-confine, ang nakita kasi nila, may mga matitinding infection dun sa paa ko. Hindi ko napansin na mayroon palang maliit na scratch dun sa may paa. Hindi ko yun napansin. Dun siya pumasok. So, 5 very strong bacteria yung pumasok na infection sa akin. After 28 days na ako ay na-confine, pag-uwi ko dito, 2 times a week, bumabalik ako ng Sacred Heart dun sa wound clinic nila. Tinatanggal yung dead tissue sa pamamagitan ng mga blade or mga instrument nila doon without any anesthesia. Kasi they need to know which part of my muscles ang nakakaramdam pa or hindi nakakaramdam. Kaya lang expose siya so pwede siyang ma-infect. So hindi nawala infection and then I decided na, sabi ng mga doktor, kung gusto mo siyang i-save is more than a year bago pa gumaling yung mga sugat mo kasi lumala na ng lumala. So ayoko namang ma-burden yung family ko na every 2 weeks pupunta kami ng Sacred Heart para lang libre, minsan high tide pa. Ayoko rin naman silang i-burden na magliliban sila sa kanilang trabaho para lang samahan ako. Plus yung cost. So I decided, ipakat ko na lang. Hindi biro ang mamuhay ng tulad ni Sir Israel, Nanay Leonila at Kuya Angel. Danas na danas ng mga taong ito ang kaginhawahang ipinagkait sa kanila ng mga makapangyarihan. Halos malunod na nga ng baha, pati ang kanilang pag-asa at tiwala. May mga gabi na nararamdaman ko, normal naman sa tao yun eh. Ang una mong mararamdaman is, paano ka na pag wala na isang paa mo? Magagawa mo pa ba lahat? May opportunity ka pa ba ang naghihintay sa'yo? May magtitiwala pa ba sa'yo? Yun yung mga bagay na naglalaro sa isip mo. Sinong mag-aalaga sa'yo kung dumating yung time na pati yung isang paa mo maputol na rin, di ba? So may mga takot na ganun. Pero kahit naman anong takot, pag malakas yung tiwala mo sa Diyos, papapalitan talaga yun ng tapang tsaka ng pag-asa. Everyday ako nakikinig ng Mass. Tapos everyday ako nakikinig ng mga scriptures during night. Kasi gusto kong lumakas yung loob ko eh. Kasi yung nangyari sa akin, malaking malaking pagbabago sa buhay ko dahil active ako eh. Hindi ako laging nasa bahay lang.
And then gusto ko lagi akong sa company of friends. Ganun yung takbo ng buhay ko. So malaki yung nagbago. Kung hindi ako kakapit sa taas, feeling ko talaga madidepress ako eh. Alam mo, nakakasawa, pero dapat may pag-asa tayo. Una-una, pag mahal mo yung lugar ng Hagunoy, marami nagsasabi sa amin, ba't hindi kayo lumipat sa mataas, sa Malolos? Sabi ko, masarap sabihin yung lumipat, pero kahit na kami ay nilulubog, pag mahal mo pala yung lugar mo, hindi mo iiwanan. Talaga, naramdaman ko, hindi ko kayang iwanan yung Hagunoy. Nagkakapitan lang tayo na mga kasama natin sa bayan ng Hagunoy na may awa naman yung Panginoon eh. Baka naman hindi naman natin tinitingnan yung dulo ng ito na walang pag-asa. Tinitingnan pa rin natin na may pag-asa pa rin doon sa dulo. Medyo matagal lang siguro sa ngayon. Sa akin, sigurado may pag-asa 101%. Kasi alam mo, pag ang pananalig mo sa Panginoon, ganun kalalim, hindi ka maubusan ng pag-asa. Kasi ako naniniwala na ang Diyos lagi lang nakaagapay sa atin. Basta gagawa rin tayo ng paraan sa sarili natin. Sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Unang-una sa Diyos, pangalawa sa pamilya, sa mga kaibigan, dun sa mga taong nagtitiwala hanggang ngayon. Kasi maraming tao yung nagpakita ng pagmamahal eh. During that time na nangyari sa akin to eh. Sa kabila ng mga matataas na daluyong na humahagupit sa kanilang buhay, tangan nila ang pag-asang ibinibigay ng simbahan na kailanmay hindi naparang. Nagsilbi itong simbolo ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan na kahit hindi napapansin, nananatiling kasama natin. Kaya hindi lang noong lumabas ang mga problema nagsimulang magsalita at kumilos ang simbahan. Palaging iniaabot ng simbahan ang mga kamay nito sa mga nangangailangan at nagsisilbing boses para sa mga madalas na hindi pinakikinggan sa lipunan. Nagkaroon din ng mga malawakang prayer rallies, ang pagmumungkahi na magsuot ng kulay puti sa mga araw ng linggo sa buwan ng Oktubre at Nobyembre, at ang panawagan para sa transparency at accountability. Ako naniniwala nakakatulong ang simbahan. Kasi sa totoo lang sumasama ako kada may nun sa Barasawain. Kasi ang simbahan talaga ang isa sa matatakbuhan mo, sama-sama kayo na mananawagan dahil alam natin na ang adhikain natin pare-parehas ay maganda. At pag sa Diyos nagmumula, walang bagay na hindi mo maipaglalaban talaga sa tulong ng nasa taas. Mahalaga yung pagtindig lagi, no? Hindi lang yung boses ng Tindig Hagunoy, kundi yung ibang grupo, ibang samahan, lalo kung kasama ito dun sa simbahan, no? Yung mga kasama natin sa simbahan. Napakahalaga ng boses, no? Ito yung sinabi ko dun sa anak ko nung nakaraan, no? Tinanong niya ako kung ba't kami nagrarally dun sa may simbahan. Ang sabi ko dun sa panganay kong anak, ito yung hindi nila mananakaw. Yung boses, yung salita, hindi sa atin kayang nakawin yon. Kaya yung ginagawa natin na pagboses, pagtindig kasama yung simbahan ay isang malaking bagay na para iparamdam natin dun sa mga kasama natin sa bayan, kasama nating nakakaranas ng pagbaha at ng sitwasyon na nakakawala ng pag-asa kahit papano, kahit paminsan-minsan ay meron ka palang kasamang bumoses, meron kang hindi natatakot na kasamahan na humihingi ng hustisya, humihingi ng pansinin nyo naman kami dito sa bayan namin. Ngunit ang pagtindig ng simbahan ay hindi lang basta isang kilos, kundi pagtugon sa mas malalim na pagtawag at misyon mula sa Panginoon. Noong ika-29 ng Disyembre 2024, ay binuksan ng Diocese ng Malolos sa pakikiisa sa Simbahang Katolika ang pagdiriwang ng Jubilee Year of Hope na naghihimok na anyayahan ang lahat na mag-akayan patungo sa ating pag-asa, ang Panginoon. At marahil, hindi nagkataon lang na ngayon ay ipinagdiriwang ng simbahan ang taon ng pag-asa. Wari ito'y isang paalala sa atin ng Panginoon na sa kabila ng lahat ay may sisilay na liwanag at hindi tayo bibiguin ng pag-asa. Huwag tayo mawawala ng pag-asa.
Habang may buhay, may pag-asa. Kasi ako naniniwala, ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Pero tayo kikilos din. Kung may tulad niyan, may nananawagan sa simbahan, hindi pwedeng tayo magmamasid lang, titingin. Kung kinakailangan, sumama tayo. Yung boses natin, iparamdam natin dahil sama-sama tayo. Dahil alam ko, naniniwala ako. Ang pinaglalaban ng simbahan talaga sa kapakanan natin, lalo na yung mga apektado. Hindi lang kasi selected ang naapektuhan ng baha. Lahat tayo dito. Kaya importante, magkakaisa tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa, may pag-asa talaga. Tulong-tulong po tayo. Una, kumapit tayo hindi dahil madulas yung daan, no? Hindi dahil madudulas tayo, kung hindi kailangan nating magkapitan, no? Kailangan nating kapitan yung bawat isa sa mga pagkakataong ito. At yung pagtindig naman ay hindi natin maititindig yung sarili ng bawat isa. No, yung kaya ka makakatindig kasi may kinakapitan ka. At yun yung bawat isa sa atin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi kami sa Tindig Hagonoy, binuo namin to hindi lang para sa aming mga sarili, hindi lang para sa aming mga pamilya, kundi para sa buong bayan ng Hagonoy. Tumindig tayong lahat. Kasi kung hindi naman tayo yung titindig, sino titindig para sa Hagonoy? Kung hindi ngayon, kailan tayo titindig? Pag tayo ay isang malaking lawa na hindi na kayang matirahan ng mga tao, ibon na lamang ang titira sa ating bayan, siguro hindi naman natin gugustuhin makita yung ganun, di ba? So, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tumindig ang simbahan at kinalingan niya ang mga mamamayang lubhang naaapektuhan sa kabila ng kanilang pag-aalay ng dugo at pawis para maging tapat sa kani-kanilang mga pamumuhay. Ngunit ninanakawan ng kanilang pagkakataon na makaahon mula sa pagkakalunod. Tahanang maituturing ang simbahan para sa mga nangangailangan dahil nagsisilbi itong tanglaw sa mga mamamayang humihingi ng hustisya at katapatan. Kasama rin siyang tumitindig ng bayang hindi napapagal sa pagdarasal at patuloy na kumakapit sa pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Maaaring tama na sabihin, hindi pala ang baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Ngunit, hindi rito natatapos ang ating kwento. Inaanyayahan tayo ng simbahan na kumapit sa ating pananampalataya at tumugon sa panawagan bilang mga misyonero ng pag-asa.